Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mapapanood ni Annalyn sa CCTV na nanggaling si Doc Carlos sa mismong unit nitong si Zoe. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagbalik na ng Pinas si Harry matapos niyang mabalitaan ang nangyari kay Justin at ang suspect ay ang daddy niyang si Doc Carlos. Bukod pa doon ay nabalitaan rin ni Harry ang ginawa nitong si Zoe na pagtangka sa buhay niya nang dahil nalaman ni Zoe na isa siyang pekeng tanyag. Kaya gusto ni Harry na makita itong si Zoe. Pumunta sa Apex si Harry at hinanap agad si Annalyn. Tinuro naman ni Nurse Evan at Nurse Karen kung saan matatagpuan si Annalyn. Naabutan nila na kasama ni Annalyn itong si Doc Kim. Natuwa si Annalyn nang makita niya muli si Harry. Tila nagsiselos naman si Doc Kim nang yakapin ni Annalyn si Harry. Sinabi ni Harry na gusto niyang makita itong si Zoe dahil gusto niyang damayan ito at makausap. Nagkaroon pa ng haka-haka si Nurse Evan at Nurse Karen matapos sabihin nitong si Harry na laging nandyan si Zoe sa tabi niya, lalong-lalo na kapag may problema siya sa daddy niyang si Doc Carlos. Kaya nagsabi si Nurse Evan na baka may gusto si Zoe kay Harry. Tinanggi naman ito ni Harry dahil daw ang turing sa kanya ni Zoe ay parang isang kapatid. Kaya naman pag-alis nila Annalyn para puntahan si Zoe sa kondo niya ay nagtsismisan si Nurse Evan at Nurse Karen na what if kung magkapatid nga si Zoe at si Harry. Dahil sa sinabi ni Harry ay nakabuo tuloy ng haka-haka si Nurse Evan at Nurse Karen. Samantala, pagdating ni na Annalyn sa kondo, nagpaiwan muna saglit si Doc Kim dahil may aayusin pa raw siya at susunod na lang siya kina Annalyn at Harry sa lobby ng kondo. Kaya naman nauna muna sina Annalyn. Paalis na si Doc Carlos ng kondo. Nagmamadali si Doc Carlos na maglakad. Baka may makakilala sa kanya. Sa pagmamadali nitong si Doc Carlos ay nakasalubong niya si Doc Kim. Walang kamalay-malay si Doc Carlos na namukhaan na siya ni Doc Kim. Kaya nabanggit ni Doc Kim ang pangalan ni Doc Carlos at agad na pinahinto si Doc Carlos. Kumilos ng mabilis si Doc Kim para makuha si Doc Carlos. Tatakbo sana palayo si Doc Carlos pero nasunggaban na siya nitong si Doc Kim. Hinawakan ni Doc Kim si Carlos sa kamay, sanhi para madiin si Doc Carlos sa pader. Nagwika si Doc Kim na kailangang pagbayaran ni Doc Carlos lahat ng ginawa niyang kasalanan, lalong-lalo na ang ginawa kay Annalyn. Pilit pumapalag si Doc Carlos dito kay Doc Kim. Humanap ng tiyempo si Doc Carlos para makawala kay Doc Kim at nagtagumpay nga si Doc Carlos na makatakas kay Doc Kim. Bago pa tumakas si Doc Kim ay si Doc Carlos ay sinaktan niya muna si Doc Kim, dahilan para mawalan ito ng malay. Pagkawala ng malay ni Doc Kim ay nagwika si Doc Carlos. Napakapakialamero raw kasi masyado nitong si Doc Kim, kaya napapahamak tuloy ang buhay niya. Akala naman daw ni Doc Kim ay magpapahuli siya ng buhay. Naglakad na palayo si Doc Carlos. Sa kabilang banda, si Harry at Annalyn naman ay nasa harap na ng receptionist. Narinig ni Annalyn na binanggit ang pangalan ng best friend ni Doc Carlos na si Doc Cherry. Kaya nagsimulang magtaka si Annalyn. Nagtanong si Harry
kung kilala ba yun ni Annalyn. At dito na nga sinabi ni Annalyn na doktor dati sa Apex si Doc Cherry at isa si Doc Cherry sa pinatay ng daddy niyang si Carlos. Nagimbal si Harry. Nagtaka si Annalyn kung bakit nakaguess pa rin ang pangalan nitong si Doc Cherry, samantalang patay na nga ito. Sinabi naman ni Harry na baka nagkamali lang ng dinig si Annalyn o di kaya ay kapangalan lang ito ng tinutukoy nitong si Annalyn. Pero malakas ang kutob ni Annalyn na may gumagamit ng pangalan ni Doc Cherry. Pinagsawalang bahala muna ni Annalyn sa ngayon ang mga natuklasan niya. Hinanap ni Annalyn si Doc Kim dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakasunod sa kanilang dalawa ni Harry si Doc Kim. Nagpaalam saglit si Harry na gagamit muna ng CR, kaya mag-isa munang hinanap ni Annalyn si Doc Kim. Sa paglalakad ni Annalyn, hindi sinasadya na makasalubong at makaharap niyang muli itong si Doc Carlos. Kaya nagimbal si Annalyn. Nabuo sa isip ni Annalyn ang pagtataka kung ano ang ginagawa ni Doc Carlos sa kondo at kung sino ang binibisita ni Doc Carlos doon. Naisip ni Annalyn na baka ginamit ni Doc Carlos ang pangalan ni Doc Cherry para lang makapasok ng kondo. Napawika si Annalyn ng Doc Carlos at sabay na tumakbo si Doc Carlos palayo. Susubukan sanang habulin ni Annalyn itong si Doc Carlos. Ang kaso lang ay natatakot siya na baka dalhin ulit siya nitong si Doc Carlos. Kaya hinayaan na lang ni Annalyn si Doc Carlos na makalayo sa kanya. Hinanap na ulit ni Annalyn si Doc Kim pero hindi sumasagot si Doc Kim. Dumating na si Harry at ikwinento ni Annalyn na nakita niya si Doc Carlos doon sa kondo. Maging si Harry ay nagimbal kung ano ba ang ginagawa ni Doc Carlos doon, mismo sa kondo kung nasaan sila. Hinanap na nila si Doc Kim. Wala pa rin si Doc Kim. Pagbaba nila ng hagdan ay nakita nila si Doc Kim. Nataranta si Annalyn at si Harry kung ano ang nangyari kay Doc Kim. Ginising ni Annalyn si Doc Kim. Nagising si Doc Kim. Pagising ni Doc Kim ay agad-agad hinanap ni Doc Kim kung nasaan na si Doc Carlos. Sinabi ni Annalyn na nakasalubong niya rin si Doc Carlos at tumakbo ito palayo sa kanya. Tinanong ni Annalyn kung si Doc Carlos ba ang may gawa nun kay Doc Kim at sinabi ni Doc Kim na oo. Sinubukan raw ni Doc Kim na pigilang makaalis si Doc Carlos para mapagbayaran ni Doc Carlos lahat ng kasalanan niya. Pero naisahan siya ni Doc Carlos at nakatakas ito. Hindi tuloy nakatawag ng pulis si Doc Kim para isuplong si Carlos sa mga pulis. Pagala-gala pa rin nga si Doc Carlos hanggang ngayon dahil hindi pa rin nahuhuli ng mga pulis sa mga kasalanang ginawa nito. Ano kaya ang gagawin ni Harry? Ngayong nalaman ni Harry ang lahat ng kasalanan ng ama niyang si Doc Carlos. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!